Tuloy-tuloy man ang anti-colorum operations ng LTFRB at iba pang traffic enforcement agencies, hindi pa rin daw titigil sa operasyon ang angkas. Ito ay sa kabila ng temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema kaugnay ng pagpigil sa LTFRB na hulihin ang mga angkas biker. Angkas continues to operate. It continues its operations. Ang TRO po galing sa Korte Suprema ay ukol po dun sa injunction na granat ng RTC. So wala pong decision tungkol sa angkas na pagiging illegal o legal sa daan. Humihingi na raw sila ng dialogo sa LTFRB at DOTR. Hiling naman nila sa mga mambabatas, amyendahan na ang RA 4136 o Transportation and Traffic Code na 1964 pa iniakda. Sa Section 7 kasi nito, sinasabing hindi maaaring gamitin sa pagsolicit, pagtanggap at pagbiyahe ng mga pasahero ang mga motorsiklo. Siguro ito na yung panahon para pag-isipan ng ating mga nasa lehislatura na baguhin na, amyendahan. Sa ngayon, we are limited with what's written in the law. The law may be harsh, but it should be implemented. Noong 2017, we recorded, yung nakarecord sa atin is 10,597 road crashes. So, malaki, mataas. So, ang priority natin dito is the safety, hindi lang ng driver ng motorcycle, especially yung riding public. Bukod sa colorum violation na may pag-impound ng motorsiklo at multang 6,000 piso sa unang paglabag, mahaharap din daw sa license violation ang mga mahuhuling angkas at habal-habal. Kung ang driver ay license lang na non-pro, ay magsasakay siya ng pasahero o gagamitin niya ng panghanap buhay yung lisensya, ito na naman po ay isang paglabag doon po sa classification or restriction code ng kanyang lisensya. 2,000 piso naman ang multa para dito. Pero ayon sa angkas, wala daw dapat ikabahala ang mga biker kapag nahuli ang mga ito. If it's paying fines and anything around that, kung ano po yung mga kailangan po natin gawin, basta po nasa batas, tutulungan po namin yung mga bikers namin. Maghahain ng komento sa Korte Suprema ang angkas sa susunod na linggo. Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras.